Mga kapatid, tayo'y tumayo at tayo mananalangin. Ama naming Yahuwah, sumapit na ang oras ng aming pagsamba sa iyo. Inihahanda namin ang aming sarili, aming puso at aming kaisipan. Kasama namin ang aming kasambahay, ang aming mga anak at ang aming mga apo. Sama-sama kaming lumalapit po sa iyo. Pinipresenta namin ang aming sarili. Sasambahin ka namin. Paglilingkuran ka namin sa oras na ito. Tanggapin mo sana ang bawat sambahayan, ang bawat isang kasama namin sa pagsambang ito. Huwag mong tititigan ang aming pagkakasala. Huwag mong tititigan ang aming mga pagkakamali. Sana ikaw ay maawa sa amin. Tanggapin mo ang aming pagpupuri. Tanggapin mo ang bawat isang karapat-dapat. Tumanggap ng iyong mga biyaya. Patawan ng maraming po sa iyo, Ama. At idulot mo sanang tulungan kami sa aming paglakbay. Sana walang mahulog sa amin. Walang maiiwan sa daan. Sama-sama kami naglilingkod. Tumatabad at nagsasamba sa iyong banal na harapan. Ang maraming Diyos, Yahuwah, dinadaig namin at nilalapit namin ang aming sarili. Alam mo ang problema ng bawat sambahayan. Alam mo ang bawat problema ng bawat isa sa amin. Alam mo ang naramdaman ng aming mga magulang, ng aming mga kapatid at ng aming mga apo. Alam mo ang lahat ng aming pangangailangan. Ikaw lang ang aming dinadaingan, Ama. Sapagkat ikaw ang aming mahusay at mabait ng Diyos na mapamirihan sa lahat. Kami ay lumalapit po sa iyo. Bilang mga alipin mo at binigyan ng karapatan. Ama naming Diyos, dinadaing namin sa iyo ang aming mga kailangan. Alam mo naman kung ano ang bawat isa sa amin ay kailangan sa buhay na ito. Aming hinihilangan sa iyo, Ama. Bigyan mo kami ng lakas. Yung mga may karamdaman, pagalingin mo sa lalong madaling panahon. Yung nang may hina sa pangkanawang laman, bigyan mo kami ng kalakasan. Lahat kami makatawid. Lahat kami makapaglingkod. Kami ay makapag-abuloy. Makasunod sa lahat ng aming tungkulin sa iyong banal na harapan. Dala namin ang aming munting abuloy. Alam mo naman ang kalagayan ng iyong malak. Tinutupad namin ito upang bayaran ang aming kaligtasan. Kundi amay inaalay namin ito sa iyo. Upang ito'y magamit para maraming makikinig pa sa amin. Makasama namin sa ganitong paglilingkod. Pagpalain mo ang hanap buhay ng iyong mga anak. Bigyan mo kami ng masagana. Ma-share namin ito sa aming mga kapatid. Sa aming mga kasama na naghihirap. Sa iba't ibang parte ng mundo. Magamit ito sa iyong kapurihan. Dagdagan mo kami ng lakas. Dagdagan mo pa kami ng habang buhay. Upang maisaguyod namin ang lahat ng aming dampanin. Mapulit, mapaglingkuran ka namin. Tulungan mo ang iyong anak na kakasangkapaning busis ngayong umaga. Panginoon, namin sa pagpalain sa manong aming kapatid. Huwag mong titignan ang kanyang katawan. Lahat kami ay mahina. Pero kung sinasamahan mo ang iyong lingkod, kaming lahat na nakikinig ay lumalakas. Sa naglilingkod po sa iyo. Patawad po sa anumang nagamang pagkukulang. At nangadyo aming hiningin lamang sa ngalan ng aming tagapagligtas na si Jesus, Yahushua, ang Masiya. Amen.
Magsinawit ng papupuri sa pag-ibig ng Ama. Iyo'y tungalan niya ang Panginoon Yahushua. At ngayon'y ating nilalaman ang pangalan niya dakila. Pagkat sa kasihan upang siya ay Mga mahal na kapatid, sa ating pong pansariling pananaw, ang mga kahirapan po at mga pagsubok sa buhay ay kung minsan nakapagbibigay hapis po at kalungkutan sa atin. Lalo na po pag nakikita natin yung ating kalagayan na patuloy po tayo na dumaraan sa mga matitinding paghihirap, mga kapigatian, pagkabalisa at pag-aalala. Upang ating pong malampasan ang lahat ng mga ito patungo po sa ating hinaharap, lalo na sa ating matyagang paghihintay po sa araw ng rapture, kailangan po natin ng espiritual na liwanag na siya pong papatnubay sa bawat isa. Kaya yan po ang ating aalamin, yan po ang ating matututunan ngayon po sa ating pag-aaral. Ang tanong po ano ang dapat laging pagandaan ng mga lingkod ng Diyos? Magsimula po tayong bumasa sa first line. Ganito po ang ating mababasa mga kapatid. Sa Job sa kanyang 5, 6, 7 at Job 14, 1. Sapagkat ang kadalamatian ay hindi lumalabas sa alabok, ni bumubukal man sa lupa ang kabagbagan, kundi ang tao ay ipinanganak sa kabagbagan, gaya ng alipato na umiilang lang sa itaas. Sa MB-Tag version, ang kahirapan ay hindi sa alabok nagmula at ang kagulo ay hindi tumutubo sa lupa. Tiyak na daranas ng kahirapan ang tao kung paano may tilangsik ng apoy sa apoyan. Ang buhay ng tao ay maikli lamang at puno ng kahirapan. Ano po ang dapat nating laging pagatan ng mga lingkod ng Diyos? Yung kadalamatian, yung kabagabagan, yung mga kahirapan. Bakit po? Sapagkat itinakdat na po sa tao. Kahit pa maikli ang buhay ng tao, sabi ng Biblia, mapupuno po yan ng kahirapan. Makakaramas siya ng mga kabagabagan. Ngayon, tinignan natin sa English yung kabagabagan, ang tawag po ay distress. Merong stress, ibig sabihin sa Tagalog, tensyon, pero pag stress, pansamantala po lang lamang yun. O panandalian lamang. Pero yung kabagbagan na sa English is distress, yun ay tinatawag na ligalig. Pag naliligalig ka, may kahirapan po na hindi kakayanin ng ating pag-isip, hindi po kakayanin ng ating emosyon. Yung po ang pagdaraanan natin bilang nilalang na tao, minsan tayo pa mga bayan ng Diyos. At sapagkat itinakda na rin po, maging hindi lang sa tao, yung buong sa katawan, hindi po siya makakaiwas saan? Sa mga pagsubok. Hindi sila makakaiwas sa kahirapan at sa mga kabagbagan. Kaya hindi po marami sabihin, ay, nagkataon lang yan. Ay, minalas lang. Oh, it was only a bad break. Ay, hindi po. Bakit? Sapagkat itinakda na ng Biblia, ang tao sa katauhan, daranas ng kahirapan, daranas ng kabagabagan. Kaya, mapalad na tayo po ay binibigyan ng pananaw sa ating daranas sa mga hinaharap. Kaya, tanong po, bilang mga tao ng Diyos, na bahagi ng kanyang bayan,
Maasahan ba natin ang isang buhay na walang pagsubok? Is it really possible? Dito po, basahin po natin sa next slide. Sa awit, sa kanyang 90, 13 at 15, ganito po ang ating mababasa. Bilang mga tao ng Diyos, manumbalik ka, O Yahuwah, hanggang kailan pa? At iyong papagsisihin ang tungkol sa mga lingkod mo. Pasahihin mo kami ayon sa mga kaarawan na iyong idilamhati sa amin at sa mga taon na aming ikinakita ng kasamaan. At ang aming kahirapan, palitan mo ng ginhawa. Singhaba rin ng panahon ang ipalit na ligaya. Bilang mga tao pa ng Diyos na bahagi ng kanyang bayan, maasahan po ba natin na ang buhay na walang pagsubok? Hindi po. Hindi po. Alam natin na ang Israel po ay bayan ng Diyos. Kaya gaya ng ating binasa, alam niyo po yung chapter 19 ng Aklat ng Awit, ito po ay isang kaisa-isang awit, kaisa-isang panalangin na ang kinikilala sumulat po rito ay si Moises. Nung isinulat po ito, noong yung panahon na yung Israel ay naglalakboy po sa ilang, nung lumabas sila doon sa Ehipto, sa kanilang pagkaka-slave. Okay? Yung panahon na yun, 4 na dekada po, 40 taon sila naglalakbay. Sa 40 taon silang paglakbay, isang buong generation po, henerasyon ng mga matanda ang namatay, pumanaw. Bakit po? Dahil sa kawalan ng pananampalataya kay Yahuwah. Ngayon, bilang pinuno, bilang leader, nasaksiyan po ni Moises yung pagpanaw po ng libo-libong tao, libong-libong Israelita sa loob ng 40 taon. Kaya sa ating nabasa, kahit bayan ng Diyos, hindi siya exempted. Pagdating po sa pagsubok, pagdating sa pagdadalamhati, wala siyang tinatawag na free pass. Wala po yan. Lahat magdaranas ng kahirapan at makabagawan. Ngayon, maaari din sa ating paglalakbay, sa ating panahon, patungo sa biyayang ipinangako, patungo sa araw ng rapture, daraan tayo, magdaranas tayo ng pagsubok, pagdadalamhati, kahirapan at makabagan. Kaso maaaring tulad din ng paglalakbay ng Israel sa bayan ng Diyos sa ating panahon, maaaring hindi rin makararating doon sa lupang pangako. Kaya, yung binasa natin, natutupad lang na ang bawat taong nilalang, daraan at daraan, at hindi po makakaiwas sa mga pagsubok sa buhay. Ang tanong kailan po mas lalong titindi o magiging mas malala yung kahirapang daranasin ng tao? Sa next slide po, babasahin po natin, is 2 Timothy chapter 3 verses 1 to 5. It's AMP version. Ito po ay translated na po sa Tagalog. Basahin po natin. Ngunit, unawain mo ito na sa mga huling araw ay darating ang mga panahong mapanganib na puno ng matitinding hirap at gulo. Mahirap at mahirap tiisin. Sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa kanilang sarili at lubos na makasarili. Maibigin sa salapi at udyugan ng labis. Take note po mga kapatid, yung binabasa, puro extreme. Tuloy natin. Udyugan ng labis at sakim na pagnanasa sa kayamanan. Mayayabang at mapagmataas at mga mapanghamak na hambok. Sila ay magiging mapang-abuso, mapamusong, mapanlibak, masuwayin sa mga magulang, walang utang na loob, hindi banal at mapaglapastangan. Sila ay magiging walang likas na pagmamahal bilang tao. Abay, inhumane, ano po? Manhid, very what? Indiscriminate. Insensitive po. Manhid at hindi makatao. Walang awa, hindi pumapayag sa anumang kasunduan o pagpapalubag loob. Sila ay magiging mga mapanirang puri, mga sinungaling na tagapagbintang, mga manggugulo, walang pagpipigil sa sarili, at maluwag sa moralidad at pag-uugali, walang kontrol at mababangis, mga namumuhi sa mabuti. Sila ay magiging mga taksil, mga mapagkanulo, mapusok, at nagmamalaki sa sariling kayabangan. Sila
at magiging mga maibigin sa makamundong kalayawan at walang kabuluhang libangan ng higit kaysa pagiging mga maibigin sa Diyos. Meron pong isang talata, number 5, babasahin ko po ito mula po sa slide. Ganito po nasusulat, sapagkat bagamat nagtataglay ng anyo ng kabanalan, tunay na reliyon, tinatanggihan at itinatakoy nila. At sila ay ang mga dayuhan na kapangyarihan nito. Pinabubulanan ng kanilang pag-uugali ang katotohanan ng kanilang ipinahayag. Iwasan mo ang lahat ng mga ganitong tao, lumayo ka sa kanila. Ngayon po, sa uling araw na ito, mas lalo pang titindi o magiging malala ang kahirapan na darasin ng mga tao? Ay, opo. Definitely po. Gaya ng ating nabasa sa unang talata, sa mga huling araw, darating yung mga panahong mapanganib. Hindi lang yun, yung panahong ito, puno ng matitindi. Itong extreme? Matitinding hirap at gulo. Sinabi ko dyan sa talata, mahirap at mahirap tiisin. Kung matatandaan nyo kanina, sinabi natin yung kabagabagan, sa English, distress. Ano? Mahirap. Mahirap tiisin. Kaya makikita po natin mga kapatid, yung matinding bigat nung babala ng Apostol Pablo. Yung babalang, kita nyo, napakalinaw. Yung babalang detalyado. Inisa-isa sa atin. Panahon na mapanganib, gawa ng mga tao, materialistiko. Ano pa? Mapagmahal sa sarili. Very self-centered. Puro pansarili lamang ang iniisip. Maaring hindi nila alam. Maaring nalimutan nila yung pinakamahalagang pangalawang utos. Ano po yung pangalawang utos na pinakamahalaga? Sabi diyan, mahalin mo ang iyong kapwa tulad ng pagmamahal sa iyong sarili. Kung napapansin niyo mga kapatid, ano natira doon sa utos? Natira sa utos, yung pagmamahal sa sarili. Yun ang natira. Ano po yung nawala sa utos? Nawala yung pagmamahal sa kanyang kapwa. Ano pa po ang pinagmumulan ng panganib at kahirapan at kaguluhan ng tao? Doon sa verse 5 na binasa natin, yung mga reliyon na mapagkunwari. Ano yung ibig po sa mapagkunwari? Anyo lang eh. It's an image of a religion. Pero yung pananampalataya nila, pananampalatayang Pariseo. Ano po yung pananampalatayang Pariseo? Mga hypocrite. Mga ipokrito. Mga huwad na pananampalataya. Bakit po huwad? Sapagkat yung kanilang pananampalataya ay ayon dun sa maling aral. Dun sa mga aral na nilikot. Dun sa mga aral na binago. Dun sa mga aral na binigyan po ng sarili nilang pakahulugan. Kaya yung sinabing reliyon, pakitang tao lamang, ang tawag doon ay lip service. Puro bibig lang po, puro labi lang po. Ano pa? Lalong lalaganap yung kawalan ng kabanalan. Lalaganap yung kawalan ng tunay na pagkatakot sa Diyos. Alam niyo, pag sinabing kabanalan, salita ng Diyos ang nakababanal sa tao. Nawawala. Lalaganap yung kawalan ng kabanalan, yung pagdinig sa salita ng Diyos. Nawawala yung tunay na pagkatakot sa Diyos. Alam natin mga kapatid, anong pagkatakot sa Diyos? Yun ang pagsunod sa kanyang utos. Nawawala na yan. Kaya kung wala ng kabanalan, wala ng pagkatakot sa Diyos, ang sabi din ng Biblia, ang pag-ibig sa Diyos, lalamig. Alam niyo mga kapatid, kung meron kayong pagkakataon sa inyong free time, basahin niyo yung Roma. Chapter 1, verses 21-30. Roma, chapter 1, verses 21-30. Ang mababasa po niyo doon, mga kapatid, pareho din ang binasa natin ngayon. Dala ng mapanganib, dala ng mga kasamaan sa ating panahon. Isa-isa. Makikita niyo po. Ang tanong mga kapatid, ano ang punot dulo ng mga masasamang pag-uugali ng mga tao na siyang nagbubunga ng masama, na siyang nagbubunga ng mapanganib na panahon? Ano po yung punot dulo? Sa English, ano po yung root cause?
Pabasahin sa 21, yung pong hindi pagkilala sa tunay na Diyos. Yung po ang punot dulo ng lahat. Kung kanina, nalimutan ng tao yung pangalawang pinakamalagang utos, ito naman, nalimutan nila o sinadyang kinalimutan nila yung una. Yung una at pangunay, napakahalagang utos. Ano yun? Mahalin mo sa Diyos. Mahalin mo si Yahweh ng buong puso. Mahalin mo siya ng buong kaluluwa. Mahalin mo siya ng buong pag-iisip. Kaya kapag hindi yan nasolusyonan, walang mangyayari sa tao. Matutuloy ang kaguluhan, matutuloy ang panganib ng tao sa ating panahon. Ngayon mga kapatid, paano po tayo makatitiyak sa ating kaligtasan? Kung alam na natin na maari po tayong makaranas ng matinding pagsubok at paghihirap. Basahin po natin sa next slide. Ganito po ating mababasa. We have two version. Sa pahayag po, 14:12-13. Kaya kayo mga pinabanal ng Diyos na sumusunod sa kanyang mga utos at patuloy na sumasampalataya kay Yahushua, kinakailangan maging matiisin kayo. Pagkatapos may narinig akong tinig mula sa langit na nagsasabi, isulat mo ito. Mapalad ang mga taong namatay na naglilingkod sa Panginoon. Mula ngayon, makapagpapahinga na sila sa mga paghihirap nila dahil tatanggapin na nila ang gantimpala para sa mabuti nilang gawa. At ito ay pinatotohanan mismo ng Biblia. Ito'y panawagan na mapagpapatatag ang mga hinirang ng Diyos, ang mga sumusunod sa mga utos ng Diyos at nananatiling tapat kay Yahushua. At narinig ko mula sa langit ay isang tinig na nagsasabi, isulat mo, mula ngayon, pinagpala ang mga namamatay na naglilingkod sa Panginoon. At sinabi ng Espiritu, totoo nga silang pinagpala. Magpapahinga na sila sa kanilang mga pagpapagal sapagkat sinusundan sila ng kanilang mga gawa. Mga kapatid, paano po tayo makakatiyak sa ating kaligtasan kung alam na nating maaari tayong makaranas ng matitinding pagsubok, ng matitinding paghihirap? Sabi diyan sa talata, maging matiisin. Magpakatatag sa kabila po ng mga maraming pagsubok, sa kabila po ng maraming kahirapan sa buhay. Kanino po ang panawag ito na dapat maging matiisin, na dapat magpakatatag? Ang sabi sa Biblia, yung mga pinabanal. Kung matatandaan niyo po sa uling pagsama natin, yung mga inaring matuwid, yung inaring banal, yung mga hinirang ng Diyos na mga sumusunod sa mga utos ng Diyos at nananatiling tapat. Paano po yung pagsunod sa mga utos ng Diyos at nananatiling tapat? Yung nananatiling sumusunod. Hindi off and on. Continuous po yung pagsunod at pagpapasakap doon sa kalooban ng ating Panginoon Diyos. Ano po ang tawag sa mga sumunod at nanatiling sumusunod sa mga utos ng Diyos? Ang tawag ng Biblia, mapalad. Ang tawag ng Biblia, pinagpala. Sino po ang nagpapatotoo na mga sumusunod sa mga utos ng Diyos ay nananatiling tapat at nananatiling sumusunod ay pinagpala? Sino po? Ay mismo ang banal na Espiritu. Kaya nga sinabi ng talata at sinabi ng Espiritu, totoo nga silang mapalad. Totoo nga na sila'y pinagpala. Bakit po sila tinawag na papalad? Bakit po sila'y tinawag na pinagpala? Nakasulat, dahil tatanggapin mo nila yung gantimpala para doon sa mabubuti nilang ginawa. Magawa sa paghahanda po sa pagdating ng araw ng rapture. Ano po ang mga katiyakan ang ibinibigay ng Biblia para sa mga taong lubos na sumusunod sa mga utos ng Diyos? Basahin po natin dito sa next line. It's a long verses po. Sa Deuteronomy 28:1-5 hanggang 8 po. Kung lubos niyong susundin si Yahuwah na inyong Diyos at gagawin ang lahat ng utos niya na ibinibigay ko sa inyo ngayon, gagawin niya kayong nakakahigit sa lahat ng bansa rito sa mundo. Kung susundin ninyo si Yahuwah na inyong Diyos, mapapasa inyo ang lahat ng pagpapalang ito. Pagpapalain niya ang mga lungsod at mga bukid ninyo.
Pagpapalain niya kayo ng maraming anak, masaganang ani at maraming hayop. Pagpapalain niya kayo ng masaganang ani at pagkain. Pagpapalain ni Yahuwah ninyong Diyos ang lahat ng ginagawa ninyo at pupunuin niya ang ani ang mga bodega ninyo. Pagpapalain niya kayo sa lupaing ibinibigay niya sa inyo. Next slide please. Pagpapalain kayo ni Yahuwah doon sa lupaing ipinangako niya sa inyong mga ninuno na ibibigay sa inyo. Pararamihin niya ang inyong mga anak, mga hayop at inyong ani. Padadalang kayo ni Yahuwah ng ulan sa tamang panahon mula sa taguan ng kayamanan niya sa langit at pagpapalain niya ang lahat ng ginagawa ninyo. Magpapautang kayo sa maraming bansa pero kayo ay hindi mangungutang. Gagawin kayo ni Yahuwah na pinuno ng mga bansa at hindi tagasunod lamang. Lagi kayong nasa itaas at hindi sa ilalim kung susundin ninyo, may if po, kung susundin ninyo, mabuti ang mga utos ni Yahuwah na inyong Diyos na ibinibigay ko sa inyo ngayon. Ano po ang makatiyakan? Ang ibinigay ng Biblia para sa mga taong lubos na sumusunod sa mga utos ng Diyos? Ang sagot po ng Biblia sa atin ay yung mga pangako ng Diyos. Yung mga pangako ni Yahuwah, exclusive lang po para doon sa mga sumusunod ng walang pag-aalinlangan. Kapag tayo sumusunod ng buong puso sa kanyang mga utos, hindi lang susunod tayo pag madali ang pagkakataon. It's all convenient. Kundi pati na sa panahon na nagigipit tayo, panahon nagdaranas tayo ng kahirapan. Mga pagsunod na sinabing hindi sa anyo lamang. Kaya yung iba't ibang masaganang pagpala, ibibigay sa atin. Yung kailangan nating kaligtasan, yung kailangan nating kapayapaan, yung kailangan nating proteksyon, nakalaan sa atin bilang pangako ng ating Panginoon Diyos. Ano po ba ang pinangako sa atin ng Panginoong Yahushua kapag tayo po'y gumagawa ng malaking sakripisyo? Masunod lamang po ang utos ng Diyos. Basahin po natin sa next slide, ganito po nakasulat. Lucas 18:28-30 po, ganito ating mababasa. Sinabi ni Pedro, paano naman kami? Iniwan namin ang lahat upang sumunod sa inyo. Sumagot si Yahushua, sinasabi ko sa inyo ang totoo. Ang sino man nag-iwan ng bahay, asawa, mga kapatid, mga magulang at mga anak, alang-alang sa karya ng Diyos, ay tatanggap sa panahong ito ng mas marami pa kaysa mga iniwan niya at tatanggap din ng buhay na walang hanggan sa darating na panahon. Ano po ang pinangako sa atin ng ating Panginoong Yahushua kapag tayo po'y gumagawa ng malalaking sakripisyo? Masunod lamang po ang mga utos ng Diyos. Ay sabi diyan, malinaw, tatanggap pa ng mas marami pa kaysa doon sa mga iniwan niya sa panahong ito. Kaya hindi kawalan. Hindi kawalan po ang pagsunod sa ating Panginoong Yahuwah. Ano pa? Sabi diyan, tatanggap din ng buhay na walang hanggan sa darating panahon. Kaya maganda po. Malinaw po ang tinatanong natin. Habang dumaraan po tayo doon sa maraming pagsubok, doon sa marami pong kahirapan. Ano po ang mahalagang dahilan kung bakit binigyan ng ganitong pangako? Natatanggap pa ng mas marami pa kaysa mga iniwan. Natatanggap pa ng buhay na walang hanggan sa darating na panahon. Ang sabi po sa Biblia, tingnan niyo mga kapatid, alang-alang po saan? Alang-alang po sa kaharian ng Diyos. Kaya anumang sakripisyo po ang ginawa natin o ginagawa natin, alang-alang sa kaharian, ay nakikita po yan. Kinikilala po yan ni Yahushua. Anong katunayan? May katumbas na gantimpala mula sa ating Panginoong Yahushua. Alam nyo, sa nakarating pag-aral, kapag sinabing kaharian ng Diyos, ay mayroong hari. It's a given, pagkaharian ng Diyos, ang hari ay si Yahuwah. Ang hari na si Yahuwah, siya po ang tagapagbigay ng batas sa kanyang kaharian. Yung batas na po, yun ang batas na susundin sa kanyang kaharian. Kaya pag pinagharian tayo ng Diyos,
na si Yahuwah po ang ating hari, pinaghaharian tayo ng kanyang mga utos. Naghahari po sa atin, mga kapatid, yung pagsunod sa mga batas ng hari. Pagsunod sa utos ng hari. Sino po ang hari, mga kapatid? Sino? Ang pangalan niya po ay Yahuwah. Kaya hindi totoo. Hindi po totoo. At malayo sa katotohanan ang pagtuturo ng iglesia daw. Yung iglesia daw ay yung kaharian ng Diyos. O, sige. Isa-isayin po natin. Himay-himayin po natin. Ang kaharian ng Diyos, ang Diyos na si Yahuwah ang may-ari. Tanong, sino po ang may-ari ng iglesia ni Chairman? Sino po? Ngayon, mag-research po tayo. Nakarehistro po sa SEC, Securities and Exchange Commission, sa Pilipinas po, hindi po sa States. Now, nakarehistro yung iglesia ni Chairman sa SEC bilang isang religious corporation soul na hindi po sa atin, doon sa website po nila, na tinatawag ding corporation soul or unipersonal. Pag unipersonal, isang tao. Unipersonal corporation. Tuloy pa, ang iglesia ni Chairman ay isang corporation soul. Korporasyon. Ano po ang ibig sabihin ng corporation soul? Ibig sabihin, isang tao lang. Ang pinuno na rin dito, according to the website, according to the document, sino yung isang tao? Yung executive minister. Siyang may legal na hawak ng titulo. Siyang may pagmaari sa lahat ng aririan, sa lahat ng assets ng iglesia. Pag sinabing may-ari, binibigyan siya ng karapatan, humawak, bumili, magbenta, magsanla, magpaupa. Nandun po sa website nila, nasa document lahat po ito, mag-alis ng pangalan sa pagmamay-ari. Ano pang isa na makikita nyo doon? May perpetual succession. Ano ibig sabihin perpetual succession? Tuloy-tuloy ng pagpapalit ng pinuno na kung saan ang kahalili ay automatic. Automatic na magiging bago corporation soul. Kaya mula sa ama, sa anak at sa anak, lahat sila isang linya ng corporation soul. Kaya pag sinabi ng mga bulag na tagusunod, Chairman, na may pagmamalaki, ang sabi, mayaman na, napakayaman na ng iglesia. Pero ibig sabihin nun, mayaman na at napakayaman na ng iisang corporation soul. Alam niyo kung isipin natin, let's think it this way. Yung magpapatayo ng mga buildings o mga kapilya ay ang mga nag-aabuloy na bulag na tagusunod. At sino may-ari? Yung isang may-ari ay yung corporation soul. Hindi yung nag-abuloy. Yung nag-abuloy, wala silang vote. Wala silang say, kumbaga. Pero kapag nasira at kinakailangan gawin at ipagawa yung kanila ipinatayo sa pamagitan ng kanilang abuloy, sino pa rin po ang magpapagawa ng mga building? Sino po? Ayun din mga nag-abuloy na hindi sila may-ari. Sa pamagitan tanging handugan. Tanging handugan. Tanging handugan to the end grade. Kita nyo? Kita nyo po ang cycle, mga kapatid. Isang punto yan. Tuloy pa natin. Sino ang hari sa kaharian ng Diyos? Sino po? Like what I said, it's a given. Ang hari po ay si Yahuwah. Tanong, sino ang hari sa iglesia ni Chairman? Kung naalala po niyo, mga kapatid, lalo na yung matagal na sa iglesia ni Chairman, ang TP, tinatawag na hari. Pag tinabi ng Biblia, anong uring hari? Pag binasa natin sa unang Pedro 5:3, sabi, huwag kayong maghari-harian. Ibig sabihin, hindi tunay na hari. Naghahari-harian lang. Bakit? Sino ang tunay na hari? Iisa lang ang tunay na hari. Sino nga po yun? Ang pangalan niya ay Yahuwah. Kaya, saan siya sa hari? Hindi pwede sa kaharian ni Yahuwah. Si Yahuwah pong hari doon Saan siya hari? Doon sa hari doon sa korporasyon. Bilang Bilang corporation, bilang corporation soul.
Isa pa, sa kaharian ng Diyos, na si Yahweh ang hari, ang batas na nangingibabaw, ang batas ang sinusunod ay mga batas ng hari. Ang pangalan po ay Yahweh. Papaano naman sa kaharian ni Chairman? Hampas siya ng TV, ang batas, na dapat ang lahat ang kanyang mga bulag na mga tagasunod magpapasakop. Susunod without question. Sabi nila, ang TPS Act is infallible. Anong ibig sabihin nun? Hindi rin nagkakamali. Abay, dalawa na pala ang Kristo, mga kapatid. Hindi nagkakamali. Tanong pa, sa kaharian ng Diyos na si Yahuwah, sa Gawa 2:47, si Yahuwah po ang nagdaragdag. Sa 1:15, si Yahuwah po ang nag-aalis. Ngayon, sa kaharian ni Chairman, sa pamamagitan ng maling pagtuturo sa Mateo 18:20, si Chairman po ang may karapatang magdagdag, may karapatang mag-alis sa talaan ng kanyang kaharian o ng kanyang korporasyon na tinatawag na Iglesia Chairman. Ready pa po kayo mga kapatid sa iba pa? Tanong, ano po ang tunay at malinaw na utos? Basahin natin sa Lucas, same slide, sa 12:32. Sa halip, unahin ninyo ang mapabilang sa kaharian ng Diyos at pati ang mga pangailangan ninyo ang ibibigay niya. Ano po ang tunay na malinaw na utos? Ang sabi sa Biblia, malinaw. Unahing mapabilang sa kaharian ng Diyos, ng utos ng Diyos ang nasusunod at ang naghahari. Hindi sinabing mapabilang doon sa kaharian ni Chairman. Wala pong ganun. Hindi sinabing doon ka pumunta, sumanib ka doon, na ang batas na sinusunod mo ay ang kanyang sariling pagpapasya. Wala pong ganun. Paano po binigyan ng matinding papapahalaga sa utos na unahin ang mapabilang sa kaharian ng Diyos, na ang susundin higit sa lahat ay ang salita ng Diyos? Ang sabi, sino man nag-iwan ng bahay, ng asawa, mga kapatid, mga magulang, mga anak, alang-alang po saan? Sa kaharian ng Diyos. Ganyan po yung pagpapahalaga sa mga salita ng Diyos. Pinaghahari ang batas, kalooban ng Diyos sa kanyang puso. Pinaghari yung batas, kalooban ng Diyos sa kanyang pamumuhay. Binibigyan ng higher o even the highest priority po pagdating po sa ating Panginoong Yahuwah. Siya pa ang unang prioridad natin mga kapatid. Una. Walang hihigit pa. Walang papantay. Una po ang ating Panginoong Yahuwah. Kaya, tatandaan niyo mga kapatid, nung sinabi ni Chairman na, ay kaya ako itiniwalag yung aking ina, Mateo 18:20, na kanilang maling aral, inuna ko yung kapakanan ng iglesia. At kapakanan ng korporasyon. Yung kapakanan ng corporation soul. Sa totoong pagtuturo mga kapatid, uunahin natin ang salita ng Diyos. Ano ang unang utos na may pangako na siyang salita ng Diyos na dapat unahin? Ano po yung utos na yun? Sa Efeso 6:2, igalang mo. Sino? Ang iyong ama. Sino pa? Ang iyong ina. Bakit? Ito ang unang utos na may kalakip na pangako. Kaya si Chairman, inunan muna niya yung kanyang sarili. Sa halip na inunan niya yung utos ng Diyos na may pangako. Kaya, it's unbelievable mga kapatid. Sa mga nakikinig na hindi pa namin sa panahon na ito, na hindi pa tunay na papatama sa kanang Diyos, imulat na po natin yung ating mga mata. Napakanilaw po na reality. Unahin po natin mga kapatid o mga nakikinig, yung batas, yung utos ng ating hari. Sino nga po yun ulit? Pangalan niya ano? Yahuwah. Ngayon, ano po ang layunin ng pagkakasugo kay Yahushua? Basahin po natin sa next slide. Sa Luke 4:43 MP version and Mark 1:40 MP. Translated na po ito sa Tagalog. Ganito po ang ating mababasa mga kapatid. Lucas
4:43. Ngunit sinabi niya sa kanila, kailangan ko ring ipangaral ang mabuting balita ng kaharian ng Diyos at iba pang mga lungsod, sapagkat sa layuning ito ako isinugo. Pagkatapos madakip at ilagay sa piitan si Juan na tagapagbautismo, siya ay nagpunta sa Galilea na ipinangangaral ang mabuting balita ng kaharian ng Diyos. Ano po ang layunin ng pagkakasugo kay Yosia? Malinaw. Upang ipangaral ang alin po? Upang ipangaral yung kaharian ng Diyos. Si Yahushua mismo ang nagsabi at nagpatotoo ng layunin sa pagkakasugo sa kanya. Ano po? Ipangaral yung kaharian ng Diyos. E ano naman po ang layunin ni Yahushua sa pagsusugo sa kanyang mga alagad na dapat nilang ipangaral? Sa next slide po, again, sa Luke chapter 9 verse 2, AMP version, translated na po sa Tagalog. At isinugo niya sila, mga alagad niya, sa isang maikling paglalakbay upang ipangaral ang kaharian ng Diyos at upang magsagawa ng pagpapagaling. Ano naman po ang layunin ni Yahushua sa pagsusugo sa kanyang mga alagad na dapat ipangaral? Pareho din. Ipangangaral po ang kaharian ng Diyos. Ipinangaral po yung pagkakasugo sa ating Panginoong Yahushua. Basa natin unang Korinto 11:23 sa unang bahagi po niya. Ito ang turo, Apostol Pablo pa nagsasalita, ito ang turo na ibinigay sa akin ng Panginoon at itinuturo ko naman sa inyo. Nakita niyo? Ibinibigay ng apostol para ituro din. Ganyan din po ginagawa natin mga kapatid. Ipinapangaral natin sa ating panahon kung ano tinuro na ni Yahushua, itinuturo na kanyang mga alagad na patungkol do sa kaharian ng Diyos. Pinangangaral natin yung batas. Hindi na kung sino man, batas ni Yahuwah. Batas ng hari. Yung batas na dapat maghari sa ating puso. Yung batas na dapat maghari sa ating buhay. Isipin natin ito mga kapatid. Kung siya nagturo ayon sa pagkakasugo sa kanya ng kaharian ng Diyos, ibinigay niya doon, inutos niya sa alagad niya, ituro yung kaharian ng Diyos. Ay, mga apostol, sabi, ibinibigay ko sa inyo kung anong tinanggap ko sa ating Panginoong Yesus. Kaya yun po ang ginagawa natin. Di mo ba? Ang tanong, bakit itinuturo ng iglesia ni Chairman ng kaharian daw ay ang iglesia? Bakit? Mga kapatid, mayroong disconnect. Bakit po? Nung ipinasa ng mga alagad ng apostol ni Kristo para ituro at tinuturo ng iglesia, hindi kaharian ng Diyos, baka hindi na natanggap. Baka walang email, baka walang text na ang kaharian ng Diyos ay ito, hindi iglesia. Baka hindi natanggap yung pagtuturo ng apostol. O maaring natanggap man nila, anong problema? Hindi nila naunawaan. Hindi naunawaan ang kaharian ng Diyos ay iba doon sa kaharian na tinatawag na iglesia ni Chairman. Kaya ang laki, ang lapad. It's a great divide. Ang laki ng disconnect, mga kapatid. Kaya, ano ang tinuro ni Yahushua sa kanyang mga tagasunod upang matiyak ang kanilang bahagi sa kaharian? Basahin po natin sa next slide. Sa Mateo 4:17 at Mateo 6:33. Simula noon, nangaral na si Yahushua at ito ang kanyang mensahe. Pagsisihan na ninyo ang inyong mga kasalanan dahil malapit na ang paghahari ng Diyos. Kaya unahin ninyo ang mapabilang sa kaharian ng Diyos at ang pagsunod sa kanyang kalooban at ibibigay niya ang lahat ng pangangailangan ninyo. Ano po ang tinuro ni Yahushua sa kanyang mga tagasunod upang matiyak ang kanilang bahagi sa kaharian? Ang sabi, unahin
Give priority. Unahin na pa mapabilang doon sa kaharian ng Diyos. Ano yung kaharian ng Diyos? Yun ang eklesiya. Yun ang kalipunan ng mga sumasampalataya. Yun ang kalipunan na sumusunod sa Kristo. Ano ang sinunod sa Kristo? Yun din po ang turo ng hari. Yung hari, si Yahuwah. Yun ang uunahin natin. Sabi, mapabilang kayo, unahin nyo yan. Mapabilang kayo sa kaharian ng Diyos. Hindi sinabing mapabilang kayo doon sa organized religion. Hindi sinabing mapabilang kayo doon sa korporasyon. Hindi ganon. Ano pa ang sabi ng ating Panginoong Yosya? Pagsisiyan na po yung mga kasalanan. Yung kasalanan lumalabag sa utos ng hari. Manatili sa atin po yung paghahari ng mga batas at utos ni Yahuwah. Ano pa ang sabi? Malapit na yung paghahari ng Diyos. Ano pong tinutukoy ito mga kapatid? Yun yung millennial kingdom. Kailan yung millennial kingdom? Patapos ng rapture, 7-year tribulation, patapos to, yun ang millennial kingdom. Paano po yung pagsisisi? Yung pagsisisi, nahayag yan sa pamamagitan ng matuwid na pamumuhay. Nahayag siya sa matuwid na pag-iisip. Nahayag po yan sa matuwid na pananalita. Kaya bago natin iwanan, yung verse na yan, huwag natin malimutan mga kapatid, bigyan natin ng priority. Bigyan natin ng the highest priority, yung pagsunod po sa kalooban ng Diyos. Bakit po napakahalaga? Yung pagsunod sa mga utos ng Diyos at ipagpauna yung kanyang kaharian. Lalo na po sa gitna ng kahirapan at pagdurusa at kabagabagan. Basahin po natin. Sa next line, sa Mateo 6:31-34, Roma 14:17 po, ganito po ang ating makabasa. Kaya, huwag kayong mag-alala kung ano inyong kakainin, iinumin na susuotin. Ang mga bagay nito ang pinapahalagaan ng mga taong hindi kumikilala sa Diyos. Ngunit, alam ng inyong Ama na nasa langit na kailangan ninyo ang mga bagay nito. Kaya, nandito na naman tayo, unahin ninyo ang mapabilang sa kaharian ng Diyos at ang pagsunod sa kanyang kalooban at ibibigay niya ang lahat ng pangangailangan ninyo. Kaya, huwag na kayong mag-alala tungkol sa kinabukasan dahil ang bukas ay may sarili niyang alalahanin. Sapat na ang mga alalahaning dumarating sa bawat araw. Sapagkat ang kaharian ng Diyos ay hindi tungkol sa pagkain o inumin, kundi tungkol sa matuwid na pamumuhay, magandang relasyon sa isa't isa at kagalakan na mula sa banal na espiritu. Mga kapatid, ano po? Bakit napakalaga po yung pagsunod sa mga utos ng Diyos at ipagpauna yung kanyang kaharian, lalo na po sa gitna ng matitinding kahirapan, pagduro at kabagbagan na ating pinagdaraanan? Sabi, hindi na kailangan maglala. Dahil ang Diyos po ay mapagmalasakit. Ang Diyos po nakababatid ng lahat ng mga bagay-bagay po sa ating buhay. Alam niyo, kung hindi natin may tatago laman ng ating puso, alam din po niya yung ating kalagayan sa buhay. Paano po natin makakamit yung pangakong ibibigay sa atin ang ating mga pangailangan? Yun ang kondisyon, unahin natin mapabilang sa kaharian ng Diyos. Kaya pag inuna natin yung mapabilang tayo sa kaharian ng Diyos, ang sabi, palitan na natin mga kapatid. Alin? Yung pagkabalisa. Ano ipapalit natin? Yung pagtitiwala. Ipapalit natin pakikipag-unayan kay Yahuwah sa ating Diyos sa pamamagitan po ng ating panalangin na may pagpapasalamat. Ano po yung panalangin na may pagpapasalamat? Hindi panalangin puro hingi ka na lang hingi. Hindi po ganun. Panalangin na may pasasalamat. Nagpapasalamat tayo sa ginawa sa atin ng Diyos. Pinupuri natin siya. Sinasamba niya ang ating pangalan. Humingi tayo ng tawad. Ngayon, dun tayo ng hingi ng ating pangangailangan. Anong sabi sa Biblia? Ipagkakaloob po, alin? Yung kapayapaan. Kapayapaan. What's so big deal about doon sa kapayapaan na ipagkakaloob ni Yahuwah? Ano po? Nandiyan sa talata, walang sino man o ano pa man ang makapagbibigay. Siya lang
ang makapagbibigay. Ano po? Kapayapaan na may kagalakan mula sa banal na Espiritu. Ano ba ang banal na Espiritu? Hindi lang tumatangla. Siya nagpapagaan ng ating pasa. Ang Espiritu ng mga aliw, ipapadala ng Diyos para sa atin. Para sa pagtitiwala natin sa ating Panginoong Yahuwah. Kaya, ano po, ang dapat nating ilapit sa Diyos sa pamamagitan po ng ating mataimtim na panalangin. Basahin po natin sa next line. Sa Hope, sa kanyang 5:8-9. Sa kanyang Filipos 4:6-7. Kung ako sa iyo, lalapit ako sa Diyos. Sasabihin ko sa Kanya ang aking kalagayan. Sapagkat gumagawa siya ng mga kahanga-hangang bagay at mga himalang hindi kayang unawain o bilangin. Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Salip, hingin niyo sa Diyos ang lahat ng inyong mga kailangan sa pamamagitan ng panalangin, may pasasalamat. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao, ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Yahushua Kristo. Ano po ang dapat nating ilapit sa Diyos sa pamamagitan ng ating panalangin, mga kapatid? Ilapit natin yung ating kalagayan. Alam niyo, makikita-kita tayo, lahat tayo nakangiti. Pero beyond those miles, hindi natin alam kung ano-ano ang pinagdaraan natin, mga kapatid. Kanya-kanya tayong pasan. Kanya-kanya tayong kahirapan. Kanya-kanya tayong kabagbagan. Ang sabi sa Biblia, lalapit ako sa Diyos. Sasabihin ko sa Kanya ang aking kalagayan. Kapatid, bakit pa ako manalangin? Alam naman niya. Opo, alam niya. Alam niya ang kalagayan natin. Bakit pa tayo manalangin? Sapagkat ang panalangin, nagpapahayag ng pagtitiwala. Naglalagak ng pag-asa sa magagawa ng ating Panginoon Diyos. Kaya pag nanalangin, sabi, gumagawa siya ng kahayahangang bagay. Ano po? Himala sa ating buhay. Anong klaseng kahangangang bagay? Himala na gagawin ng Diyos para sa ating buhay. Kapag tayo lumapit sa Kanya, yung himala, yung kahangang buhay, hindi kayang hindi kayang unawain o bilangin, mga kapatid. Ganyan makapangyarihan ang ating Panginoong Yahuwah. Kaya sabi sa talata, huwag kayong mabalisa. Humingi lang kayo sa Diyos. Kaya sabi, yung kapayapaan ng Diyos, hindi kayang maunawaan ng tao. Hindi kahit tayo, paano nangyari? Paano nagkaganon? Paano nakaligtas? Paano nangyari? Sapagkat ang Diyos ang tumutulong sa atin. Sabi, hindi kayang maunawaan ng tao, siyang mag-iingat. Saan? Sa ating puso. Siya mag-iingat sa ating pag-iisip. Ano lang ibig sabihin? Mawawala yung pag-aalala natin. Yung puso natin maging kalmado. Mapapanatag tayo. Hindi tayo mababalisa. Hindi tayo mababagabag. Ba't alam natin, ang Diyos ang tutulong sa pamamagitan ng Kanyang pangako sa atin. Kaya, ano ang magagawa natin sa panahon natin, mga kapatid? Basahin natin huli talata sa 2 Korinto sa 1:3-4. Purihin natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Yahushua ang Kristo. Ang Ama ng kahabagan, ang Diyos na pinagmumulan ng lahat ng kaaliwan, inaaliw niya kami sa aming mga kapagitian upang sa pamamagitan ng kaaliwang tinanggap natin sa Kanya, ay maaliw naman natin sa mga naapis. Ano po ang dapat natin gawin sa ating pagkakataon bago tayo malayang makataon? Purihin natin ang ating Ama. Yung Ama ng kahabagan, yung Ama na pagmumulan ng lahat ng kaaliwan. Sino nalulungkot? Who could give solution? Isa lang. Ang Diyos lang na mahabagin. Ang sabi, inaaliw tayo sa ating kapigatian. Sinong ang hindi napipigati sa atin? Lahat tayo. Pero ang mga aliw, isusugod ng Diyos. Aaliwin niya tayo. Tatanggapin niya tayo. Aalisin sa atin ang hapis. Kung ano man ang pinagdaan, ipapanalangin natin sa Diyos, mga kapatid. Hihingi tayo. Makikiusap tayo.
upang tayo mapanatag sa ating paglalakbay at sa awat tulong niya, makaring tayo doon sa araw nating matyagang pinakahintay, yung araw po ng rapture. Tumayo po tayo mga kapatid, basbasan tayo ng ating Amang Yahuwah. Panginoon namin Diyos, maraming salamat po sa lahat ng pagtuturo sa amin. Napapanahon ito sa aming buhay sapagkat napakagulo na po ng aming paligid. Hindi lang po yon about sa amin. Nagdadala ng kanya-kanyang pasan. Minsan ay pasan ay napakabigat po para sa amin sa dalhin. Nagdaraan kami ng maraming bagabag, paghihirap, kapigatian, kalungkutan. Sa ganitong pananalangin, Ama namin, naihahayag po namin sa iyo ang laman ng aming puso. Kaya bago kami humingi sa iyo, nagpupuri kami sa iyo, Ama. Sinasamba namin ay yung banal at marangal na pangalan. Ama namin, kailangan namin makatagal sa aming paglalakbay. Kailangan namin marating ang araw ng rapture. Pero hindi namin magagawa yun kung gusto ng aming sarili sapagkat marami kaming pagdadaanan. Ama namin, ang pangako mo lamang ang aming inaasahan. Pangako mo na aaliwin mo kami. Gagawa ka po ng himala sa aming buhay. Makikita namin ang pagtulong mo nagsasabi sa amin. Hindi mo kami kinakalimutan. Araw-araw na aming buhay. Ginagabayan mo kami. Tinuturuan mo kami upang kami pagmaligaw sa aming paglalakbay. Huwag kaming mawalay sa aming karapatan. Matamo namin ang lahat ng pangako mo sa amin. Ama namin, awakan mo naman kami. Nakikiusap naman kami sa iyo. Alam namin, marami kaming pagkukunan sa iyo. Hindi namin tinatago. Pero Ama namin, mapusanan kami ng kasalanan namin laban sa amin para hindi mo kami tulungan. Kailangan ka namin, Ama. Alam mo yun. Alam mo naman namin puso. Ama namin, huwag mo naman kaming iiwan. Huwag mo kaming iiwan mag-isa. Lalo po sa araw-araw ng pamumuhay. Bigyan mo kami ng pagtitiis. Bigyan mo kami ng pagtsatsaga. Alalahanin mo kami. Nangangako naman kami sa iyo. Ikaw ang maghahari sa amin. Ang batas mo, ang utos mo, ang maghahari sa aming buhay. Mangangako kami sa iyo, ang batas mo at utos mo, ang maghahari po sa aming sambayan, sapagat ikaw po ang hari ng aming buhay. Sinasamba ka po namin at pinasasalamatan sa lahat ng ginagawa mo. Ama namin, lakasan mo ang aming pag-asa, lakasan mo ang aming loob, tulungan na mong maalala namin na kapag kami ay nawawalan ng pag-asa at totoo na panghihina ng loob, maalala namin na may pangako ka sa amin. Hindi mo kami tatalikuran. Hindi mo kami iiwan. Kundi parati mo kaming gagabayan upang kami manatiling nakatayo, nakatindig, patungo po sa araw na aming kaligtasan. Tapat ang aming pangako sa iyo. Hindi kami magtataksil. Hindi kami tatalikod. Salamat nga po at binigyan mo kami ng ganitong pagkakilala. Nakilala ka namin. Hindi namin ipagpapalit ito sa anuman at sino man mga anuman namin, kundi mananatili kaming tapat na mga alipin mo, handang sumunod at maglingkod po sa iba na pangalan. Ito po ang aming pag-asa na tinanggap na po namin ang lahat po ng aming ipinakikiusap sa iyo sa ngalan po lamang ng aming Panginoong Yahushua na aming pong dakilang tagapagligtas. Ang biyayang pagliligtas ng ating Panginoong Yahushua
ang pag-ibig ng Diyos na si Yahuwah at ang patuloy na pakikipisan ng Espiritu Santo ay sumati nawan lahat mula ngayon at magpakailanman. Mga kapatid, mahalang paalala po, una bago po natin malimutan sa not this week, I think next week is March the 8th, magpapalit po ng oras. It's going to be like if it's spring forward, so yung alas 7 po ay maging alas 8. Meaning, kapag hindi po tayo nag-adjust, baka po tayo mauli sa ating pagsamba. It's going to be an hour difference po ang magiging mangyari po sa March the 8th. Isa pa po, sana po we encourage everyone na umatin po tayo doon sa ating podcast. Yung podcast po, last time po, about 3 nights ago, there are 3 episodes about like being a cult member. And nasa second series po siya. May isa po natira. It's going to be really interesting po at marami po tayong matutunan. Ay, ganun pala. Kaya we encourage everyone, not only for us na we attend, pero i-share din po natin. We could share those clips. We could share those posts, YouTube videos themselves. Ngayon po, isa pa, ipanalangin natin, sinasabi sa Diyos na yung mga petition po natin para makapamuhay ito pa ng payapa. Alam na natin ngayon, just like last night, there's a war, major war going on in the Middle East. Kaya mas lalo po tayo mapanalangin, magpasalamat sa Diyos, sabi nga po, para maano po yung mga leader ng mga mundo. Pero alam natin, lahat po yan nangyayari dahil may plano po ang ating Panginoong Yahuwah. Yan po ang ating may paglilingkod po ngayong umaga. Have a great weekend po mga kapatid. Salamat po. Have a great weekend. Sa puso natin ang aral ng Diyos Yahuwah at maging matatag. Pagkakyat na darating araw ng paghuhukom o kaya siya'y tingin mga labing ang iglesia ipagtanggol